Hello sa inyo mga kadiliman. Malapit na rin mag-weekend kaya kapit lang. Advance happy weekend sa inyo. Itong dalawang haunted house stories ay ipinadala ni na si nung nagtitisis pa siya nung college sa pinag-istayan na lang bahay sa pinakadulo ng barangay sa probinsya. At ni Dayan kasama ang kanyang anak na may creepy experiences sa Cavite. Painggan natin ang kanilang kwento. Hello Sir Bob, magandang araw po. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa pag-feature ng scary experiences ko sa isang video nyo. Sobrang na-appreciate ko po na pinalad na mapasama yung experience ko sa episode nyo. Sisi nga po pala ulit ito. Ito pong susunod na mga experiences ko ay nangyari sa akin at sa mga groupmates ko nung thesis days namin sa college. Para po sa thesis namin, kinilangan naming makipamuhay sa isang komunidad sa pinakadulong barangay ng province namin. Parte po ng social sciences ang course ko nung college, kung kaya't para sa mga thesis namin, karamihan talaga ay kailangan maipamuhay sa ibang komunidad at makisalamuha sa grupo ng mga tao upang mas maunawaan yung iba't ibang behavior, beliefs, culture, and practices nila. Ito pong barangay na pinuntahan namin ay kilalang backdoor ng mga pugante o kahit sino mang gustong maalabas ng Pilipinas gamit ang mga illegal channels. Paano'y ilang oras lang ng pagbabangka mula sa lugar na ito, maaabot mo na ang kalapit nating mga bansa. Magulo din po dito lalo kapag eleksyon. Ilang ulit nang may napapabalitang gulo dito over the years kapag eleksyon at minsan may nadadamay pang mga sibilyan. Pero hindi ko po alintana itong mga bali-balitang ito noon dahil ang gusto ko lang ay makapasa. Kahit ang dami ng mga kapamilya at kakilala na nagsasabi na mag-iingat ako, pinagsawalang bahala ko lang. Para sa akin po kasi, I reserve judgment until I truly experience the place. Ayoko kasi na may prejudice o bias akong maramdaman na maaaring makahadlang sa research namin dahil lang sa sinasabi ng mga tao. 4 po kami sa grupo. Ako, si Aya, Casey at Zed. May kilala po yung mga magulang ko na naapangasawa ng taga roon. So, nahanapan na po kami agad ng matitirahan bago pa man kami makarating doon. Nauna kami ni Zed sa barangay na yon. Bale shuttle van po ang sasakyan papunta doon mula sa capital city ng province kung saan lahat kami ay nakatira. 6 hours din ang biyahe pero maayos naman kaming naarating. Yung bahay po na tinirahan namin ay medyo malaki para sa price na binayaran. Sobrang mura. 2017 noon at yes, probinsya siya. Pero we still paid 2,000 for 1 month of stay tapos yung bahay ay may 2 rooms, sala at kitchen. Nakahiwalay nga lang yung CR sa mismong bahay pero sobrang okay talaga yung size. Maalikabok lang at wala masyadong gamit maliban sa 2 papag. Isang nasa loob ng bedroom at yung isa naman nasa sala. Matandang babae yung may-ari at mukhang mabait naman siya. Kaso dahil matanda na nga at nagtitinda pa siya sa palengke, hindi na niya nalinis yung bahay. Wala naman siyang sinabi sa background ng bahay na yon. Basta sabi niya lang ay okay pa raw yon. Wala pang sira, kaso maalikabok nga lang kasi matagal nang walang nakatira. Kami naman na sobrang saya lang na may matitirhan kami na ganun kamura, hindi na kami nagtanong. Basta tumuloy na kami sa loob at naglinis. Pinili ni Zed yung isang kwarto na walang papag, so ako dumiretso ako doon sa kabilang kwarto. Pagpasok ko, pansin ko agad na may mga maliit na dilaw na petals na nakakalat sa kama. Kung nakakita na po kayo ng ads para sa mga romantic getaways sa mga hotel na nilalagyan ng pa-flower petals sa kama, parang ganun po yung itsura. Pero maliit lang po yung petals at hindi ko ma-identify kung saang bulaklak ito galing. Ang mas weird pa, wala namang naabukas na bintana na pwedeng panggalingan ng mga petals na yon. Nung sinubukan kong buksan yung kaisa-isang bintana sa kwarto, sobrang tigas niya na halatang hindi nabubuksan ng matagal ng panahon. Kinilangan ko pang gumamit ng puwersa para lang bumukas yung bintana. Nung sumilip ako sa labas,
Wala namang puno o bulaklak na kamuka nung nakalagay sa papag. Inisip ko na lang noon na baka may mga batang naapasok bago kami dumating. Baka kamag-anak nung may-ari, tapos hindi na naligpit yung pinaglaruan, which is possible naman kasi iniwan na ng may-ari na hindi nakalock yung pinto simula tanghali kasi expected naman niyang darating kami. Tinapon ko na lang yung mga petals. Si Zed naman ay nagtanong kung saan galing yon. Sinabi ko naman na baka may mga batang nakapasok at naglaro doon bago kami dumating. So hindi na namin ginawang big deal pa. Nung gabi na, tumuloy na si Zed doon sa kabilang kwarto. Ako naman for some reason, nung sinubukan kong matulog doon sa kwartong may papag, hindi ako mapakali. Yung para bang may mali pero hindi ko ma-explain. So lumipat na lang ako doon sa sala kung nasaan yung isang papag. Nang magising si Zed nung umaga, nagulat siya nung makita niya ako sa sala. "Te, ba't ka nandyan? Diba sabi mo doon ka sa kabilang kwarto matutulog?" Takang-taka pa siya. "Wala, mas bet ko dito eh." Yun na lang yung nasabi ko kasi hindi ko talaga ma-explain. Tumuloy na kami para maipag-usap doon sa mga officials ng lugar at para ma-secure yung mga kailangan naming permit at papers bago simulan yung research. Tanghali na nung dumating si Aya. Sinabi ko sa kanya na doon na lang siya sa isang kwarto kasi nalinis ko na yon. Sumilip siya doon at sabi, "Hala, may pang-flowers pa kayo sa akin ha?" Nagkatinginan kami ni Zed kasi alam namin pareho na nilinis ko yon kahapon. Pero hindi kami nagsalita. For some reason, ayaw din ni Aya na doon matulog sa kwarto. Nung nabanggit nga ni Zed na dadalaw yung boyfriend niya, inasar pa siya ni Aya na yung pa-flowers ay para talaga sa kanila ng boyfriend niya. For context, Barbie si Zed. Yung boyfriend niya ay itago na lang natin sa pangalang D. Medyo matanda po sa amin ng konti si D, so nag-work na siya nung mga panahon na yon. Pero gusto niyang dalaw-dalawin si Zed tuwing day off niya kahit sobrang layo sa city. Mabait po si D at kasundo namin kasi magaling makisama. Tigal naman po yung relationship nila sa mother ni Zed at nagsasama nga po sila sa iisang tirahan. Adults na rin naman po kami noon so wala ring judgmental sa grupo. Dumating po si Z nung gabing yon at may dala siyang pasalubong. Isang bucket ng Chicken Joy para sa aming lahat. Siyempre, inasar-asar namin ni Aya yung magjowa habang kumakain at nanonood ng K-drama sa laptop ni Zed. Biglang napatigil yung panunood namin nang may marinig kaming kumakaluskos sa ilalim ng papag. Bali lahat kami ay nasa sala. Nakapatong yung laptop ni Zed sa papag tapos lahat kami naasalampak sa sahig habang nanonood at kumakain. Kinabahan kami kasi yung supplies namin ay nilagay namin sa box sa ilalim ng kama. Bali may noodles, delata, bigas at kung ano-ano pa. Napaisip kami kung may daga ba na kinakain na yung supplies namin. So kinuha agad namin yung box at kanya-kanyang flashlight sa ilalim. Wala namang daga at maayos pa rin ang pagkakalagay ng food supply sa box. So balik kami sa panonood. Kaso ay nangyari ulit. May kumakaluskos na naman na para bang may gumagalaw nung laman ng box. Nung silipin namin ulit ay ganun pa rin. Walang daga o kahit anong hayop. Hindi pa rin namin pinag-uusapan kung gaano ka-weird yon. Pero nag-decide na kaming matulog na. Bali si Aya tumabi sa akin dun sa papag sa sala. Sina Zed at D naman tumuli na doon sa kwarto. Kinabukasan, nagsimula na kaming dumalaw doon sa area na target namin at nag-interview ng mga tao plus nag-observe din kami. Nung pahapon na, bumalik na kami ng bahay. Tapos bigla ko na lang sinabi na lumipat kami. Di na kasi talaga ako komportable doon sa bahay na yon. Laking gulat ko nga nung sumang-ayon sila nang wala man lang tanong kung bakit. Nagpaalam kami sa matandang may-ari ng bahay. Parang hindi naman siya nagulat o kaya ay nagalit na lilipat kami. Kinausap namin yung kakilala ni Mama at sakto naman na may bakante pala sa boarding house nung kamag-anak nila. Medyo mas mahal nga lang. 4K a month. Studio type pero may sariling CR. Dahil 4 naman kaming maghahati, okay na rin. Isa lang yung kama doon pero buti na lang at malaki yon at kasya kami.
siksikan nga lang. Nung gabing yun ay dumating si Casey, yung huling miyembro ng grupo namin. Doon na namin napagkwentuhan yung experience namin sa isang bahay. Sina D at Z pala nung gabi, may naririnig na maliit na yabag na naglalakad sa ilalim ng bahay. Yung bahay kasi, may area na elevated o yung medyo nakaangat sa lupa. Bali yung sa may kwarto na area, medyo elevated sa lupa. So naririnig ni D na may naglalakad sa ilalim mismo ng kwarto. Ginising daw niya si Z para silipin. Si Z naman, hinagilap yung phone niya. Nung tumayo raw siya para abutin yung phone, yung yabag sa ilalim ng bahay sumunod din. Bali parang sinusundan at tinatapatan kung saan siya tumatapak. Pero nung inon niya yung flashlight, biglang tumahimik. Hindi pa rin daw sila nakatulog ng maayos buong magdamag. Si Aya naman, ayaw niya daw pala matulog doon sa isang kwarto kasi parang may nakatingin daw sa kanya. Tapos kahit doon sa sala na magkatabi kami, kung ano-anong masamang panaginip daw ang napapanaginipan niya. Ako naman, hindi rin nakatulog ng maayos nung mga araw na doon kami nakatira. Parang hindi ako mapalagay tapos ang babaw lang ng tulog ko. Nag-conclude kami na talagang haunted yung bahay na yon. Sabi pa nga namin kay Casey, ang swerte niya kasi hindi niya naranasang tumira doon. Pero hindi pa rin pala talaga siya ligtas. Kasi kinabukasan, pagkagising namin, nakwento niya sa amin na habang tulog kaming lahat, may nakita raw siyang malaking itim na anino na katabi ko. Pero wala naman akong naramdaman dahil ang hinding ng pagkakatulog ko. Sabi ko na lang, hayaan mo na. Di ko rin kasi sure kung totoo ba o panaginip lang yon or nadala lang dahil sa mga kwento namin. Medyo maloko din kasi si Casey. Yung tipong hindi mo alam kung kailan seryoso o joke time lang. Out of curiosity, tinanong namin yung matandang may-ari ng bahay na yon kung may history ba yung bahay na nakakatakot or what. Nakita kasi namin yung stall niya at habang namimili kami at walang ibang tao, naisipan naming mag-usyoso. Kaso, panay yung iwas ng matanda. Okay pa din naman yung pakikitungo niya sa amin pero talagang hindi niya sinagot yung tanong. Kung saan-saan niya nilihis ang usapan. Kaya hindi na rin kami nangulit pa. Nagpasalamat na lang kami tapos ay umalis. Tatapos namin ng maayos yung aming thesis na i-defend at nakapasa kami. Pagkatapos ng graduation, lumipat ako ng Manila. Naitira muna ako sa kaibigan ko na si Ate RR. Si Ate RR ay yung ka-schoolmate ko, same course, pero ahead sa akin ng 1 taon. Taga dun din siya sa barangay na pinuntahan namin. Kaso, dahil ahead nga siya ng 1 year, nagtrabaho na siya sa Manila by the time na nagtitesis ako. So di na siya masyadong updated sa mga ganap ko nun. Nakwento ko sa kanya yung experience namin. Tinanong niya kung saan yung area. Dinescribe ko naman yung lugar. Napamura siya, sabay sabing madalas daw ang patayan doon. Madalas daw ay away ng magkapit-bahay, tapos hindi naman masyadong nakikialam ang pulis sa mga ganong gulo. Uso daw kasi noon ang ubusan ng lahi. Pali yung tipong kahit isa lang sa angkan yung nagkasala sa isang tao, damay pati angkan. Kumbaga, pati pamilya mo ay sisingilin kapag naagawa ka ng mali. Kaya daw kapag ayaw ng gulo, aalis na lang yung nakaagrabyado unless gusto rin niyang maipag-ubusan ng lahi. Kaya hindi raw nakapagtataka na magkaroon ng haunted house knowing the background of the place. Buti na nga lang daw at hindi kami nagtagal at lumipat agad. Ito lang po yung kwento ko sa ngayon. Pasensya na kung napahaba. More power and thanks in advance kung mapipili ulit at mafe-feature sa channel nyo. Good evening po Sir Bob. Ako si Dayan. Sana po ay mapansin nyo at mapili nyo itong kwento ko sa channel nyo. Gusto ko pong ikwento sa inyo ang isa sa mga istorya ng mga karanasan ko. Opo,
Isa ito sa mga istorya ko dahil bata pa lang ay marami na akong naengkwentrong hango sa mga kababalaghan at magpasa hanggang ngayon ay may nararanasan pa rin ako kasama na rin ng mga anak ko. Nung bata pa po yung anak ko, siguro nasa 4 or 5 years old pa lang siya. Sa Camellia po kami naatira sa Molino, Bacoor, Cavite. Pero ngayon po ay dito na kami naatira sa Felizana, Imus. At ang anak ko na kasama sa kwento ay 18 years old na. But until now ay may nararanasan pa rin ako dahil sa kanya kapag kasama ko siya. Nung maliit pa nga yung anak ko, napapansin ko na siya na palagi siya naglalaro mag-isa pero nagsasalita na para bang may kausap. Bago ko matuklasan yung sa kalaro niya ay alam ko na dati pa na may kasama kami sa bahay na hindi namin nakikita. Nag-umpisa yun sa tita ko, sa naging boyfriend ko at ngayon naman sa anak ko. At ang unang-una kong karanasan ay nung dalaga pa ako. Dahil yung bahay na natirahan namin noon ay kinalakihan na namin at 1993 pa kami lumipat sa bahay na yon noong 10 years old pa lang ako. Pero sa storya ko ay umpisahan ko muna yung sa anak ko. Medyo maiksi din kasi yon kaya hinabaan ko na lang muna yung intro ko. Bago ako nag-asawa at nagkaanak ay marami na akong naranasan pero hindi ko muna yun isasama. Itong sa anak ko, nakita ko yung anak ko na naglalaro nga sa kwarto namin at nagsasalita mag-isa pero hindi ko pinansin. Ako naman ay patuloy lang sa paglalaro ng Tomb Raider sa laptop ng tatay ko. Gabi na yun around 8 to 9 p.m. after namin makakain. Habang naglalaro ako ay akala ko may tao sa kusina dahil may naririnig akong tunog ng baso. Pero imbis na matakot ay agad kong tiningnan at kinontra ko na rin kung ano yung mga naririnig ko. Nag-ingay din ako. Nagtimpla ako ng kape at ilinis ko muna din ang mga nasa lababo para wala silang magalaw. Lumipas ang oras. Narinig ko na parang may tao sa labas pero tuloy lang ako sa ginagawa ko. Habang naglalaro ay bigla kong naalala yung kwento ng kapitbahay namin na parang may nakita silang malaking ibon. Tumigil ako at pinuntahan ko yung anak ko dahil tinawag niya ako. Napadumi pala siya kaya hinugasan ko muna siya sa banyo. Pero bago kami pumunta sa banyo, bigla siyang mama ng mama. Paulit-ulit yon. Mama! Mama! Ayun! Hindi ko tiningnan kung anong tinuturo ng anak ko at patuloy ko siyang dinala sa banyo. Nang nasa banyo kami at huhugasan na siya, bigla siyang nagtanong, Mama! Mama! Sino yun? Ha? Ang alin? Tanong ko. Sumagot siya ng, yung babae. Napatanong ako ng, nasaan? Nagulat ako sa sinabi niya. Babae, puti, sa likod mo dumaan. Napalingon ako. Lumabas muna ako ng banyo at tiningnan. Mula sa sala ay madadaanan ang 2 kwarto. Pagkatapos nun ay ang banyo papuntang kusina. Oo, napansin ko rin yun na para bang may dumaan sa likod ko papuntang kusina nung oras na yon bago pa magtanong yung anak ko. Pero sinigawan ko na lang siya at pagalit kong sinabing, wala yon, para hindi siya matakot. Pagkatapos ko siyang linisan at lumabas kami ng banyo, nagturo na naman siya. Mama, ayun. Pinalo ko yung kamay niya at pinagalitan. Pero patuloy pa rin yung anak ko kahit nasa kwarto na kami. Kita sa loob ng kwarto yung sala namin kaya madaling makita o marinig kapag may taong pumasok sa amin. Ayun o, mama. Babae, puti, nakaupo. Sabi ng anak ko. Tanong ko naman, nasaan ba? Napadilat ako nung sabihin niyang, nakaupo, kaharap sa computer. Sinagot ko na lang siya na, huwag mo na lang pansinin yan, matulog ka na. Pagkatapos ay sinara ko na ang pinto para hindi na niya makita at binigyan ko na lang siya ng dede para humiga na at makatulog. Habang dumidede siya, ako naman nagsa-cellphone na lang at hinayaan ko na siya para makatulog. Pero wala akong kaalam-alam na naglalaro na naman pala siya. Dito ka, dito ka. Naririnig ko na naman na nagsasalita siya na para bang may kalaro.
Pero nakatingin ako sa cellphone kahit naririnig ko siya. Napatingin na lang ako nung sinabi niya na, "Dito ka, wag ka dyan." Nainis na ako noon at tinawag siya. Hinila ko na rin siya. "Lemuel, ano ba yan? Matulog ka na. Ang ingay-ingay mo. Tulog na." Bigla akong nagtaka sa sinabi niya. "Mama naman eh. Ayun, wala na. Umalis na." "Sino ba yung kausap mo?" Pagalit kong tanong sa kanya. Ang sagot ba naman niya, "Yung bata, kalaro ko." Pagkahalong takot at galit yung naramdaman ko sa sinabi ng anak ko. Kaya hiniga ko na siya at pinadede na lang ulit hanggang sa maatulog. Ako naman, tiningnan ko yung paligid namin pero wala akong nakikita. Kaso ay ramdam ko na may kasama kaming hindi ko nakikita. Nagugulat na lang ako at nalalaman ko na lang dahil sa anak ko na meron pala kaming kasama na hindi namin nakikita. Pero siya ay nakikita niya. Minsan din nagtanong siya nung nagpunta kami sa probinsya at may nakita siya. Nasa balkonahe kami ng tita ko at susunod sana siya. Pero napatigil at nagtanong, "Mama, sino yun? Nakatayo." Nagkatinginan kami ng tita ko dahil sa sinabi niyang yun. Pero sinabihan ko na lang siya na, Wala naman." Sabay turo siya. "Ayun o, matanda, nasa likod mo." Napatayo yung tita ko sa sinabi ng anak ko. Ako naman ay tiningnan muna ang likod kung may ibang tao ba. Nung binuhat ko na siya at bumulong ako sa anak ko, lola yon. Napatanong ako sa tita ko nun, "Hindi po kaya ay ang inay pasing po yung nakita ni Lemuel?" Ang sabi naman ng tita ko, "Siguro nga, baka nga ang nawalang inay." Dahil sa nakikita ng anak ko ay napaisip na rin ako. Lalo kapag nasa bahay lang akong mag-isa tapos umalis sina mama at tatay ko kasama yung anak ko. Kaya kapag ako lang yung mag-isa sa bahay ay nag-iingay ako at nagpapatugtog ng malakas. Minsan naman kapag may nararamdaman ako sa bahay, nasasabi ko na lang na subukan yung galawin yung anak ko. Ako mismo ang makakalaban nyo. Sa dahilan na baka minsan ay maisipan na isama at dalhin yung anak ko para sumama sa kanila. At yun ang kinakatakot ko kapag may nakikita yung anak kong panganay. Pagkatapos noon ay hindi ko na pinapatay ang ilaw at cellphone na lang. Natutulog na rin ako kapag nakita kong tulog na yung anak ko. Hanggang dito na lang po muna, Sir Bob. Kayo na ang bahala kung anong title ang gusto nyong ilagay sa karanasan naming ito. Sana ay magustuhan nyo at mapansin at makwento nyo sa channel. Marami pa po akong gustong i-share na mga kababalaghang na experience ko at namin. Maraming salamat at God bless.